Una po sa ating mga balita, matapos mag-landfall ng 2 beses, humina na ang bagyong Emong sa severe tropical storm. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang banta ng bagyo na patuloy pa rin nagpapalakas sa epekto ng habagat. Kaya naman alamin natin ang update niyan mula kay Pag-asa Weather Specialist Leanne Loreto. Magandang hapon po sa ating lahat. So punta po muna tayo sa update sa ating mga bagyo, no? So ito nga si Emong nga po ay nag-weekend na po over the Cordillera Central at papunta na po siya, no, palabas ng ating landmass sa Luzon. Ito po ay may hangin na dalang 95 kilometers per hour at bugso-bugso po na 160 kilometers per hour. So ngayon po nakikita natin itong si Severe Tropical Storm Emong sa vicinity po ng Calanasan, Apayao, at expect po natin, no, na magpapatuloy pa rin po yung mga malalakas na hangin at yung mga pag-ulan na dala nitong bagyo, lalong-lalo na po, no, sa Ilocos region. Kaya ngayon po nakataas pa rin po yung wind signal number 3 sa northeastern portion ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Apayao at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 naman po ang nakataas sa rest of Ilocos Norte, sa northern portion of Ilocos Sur, sa nalalabing bahagi ng Apayao, sa northern portion ng Abra, Batanes at sa northern and western portion of mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman po ang ating inaasahan dyan sa may nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union, sa rest of Alta, sa northern portion ng Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at sa northern portion ng Isabela. So expect po natin sa mga lugar na yan ang malalakas na bugso ng hangin, no, na pwede pong maka-uproot ng mga puno, no, o yung kung gawa po sa light materials yung ating bahay ay posible po yung ating mga bubong ay pwede pong liparin. Para naman po sa ating sea conditions, meron po tayong gale warning nakataas sa seaboards ng northern Luzon at sa western seaboards din po ng central at southern Luzon. At kailangan po tayong mag-ingat, no, sa lahat po ng types ng sea vessels natin, delikado po ang pagpalaot. Naabot po, no, sa 3 palapagan na gusali ang mga wave height sa malaking bahagi po ng Cagayan at Isabela, dyan po sa mga seaboards natin dyan. Kaya yun nga po, mag-ingat po tayo at risky po, very delikado po yung ating paglalayag. Posible po, no, yung ating daluyong o storm surge. Moderate to high risk po tayo dyan. Maaring umabot nga po sa 1 palapag yung inundation natin o yung height ng ating storm surge. Lalong-lalo na po dyan sa may Batanes, sa Babuyan Island, sa mainland Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati na rin po sa may Zambales. Kaya't mag-ingat po tayo sa mga kababayan natin na malapit po sa mga karagatan. Expect po natin, no, na itong si Emong ay lalabas na nga po ng ating Luzon landmass, ngunit patuloy pa rin po ang ating habagat range. So expect po natin, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila, Calabarzon, sa may Central Luzon at Occidental Mindoro, ang moderate to heavy with at times intense rain. So kahit po na may breaks po tayo in between na medyo iinit po ng konti, pero uulanin pa rin po tayo at ating pagtaya po, no, by Sunday ay mag-improve na po yung ating weather, pero makulimlim pa rin po by that time. Sa rest of Visayas, Bicol region at sa may Mindanao area, ating pong inaasahan, no, na improving na din po yung ating weather conditions na may chance lang po yung mga pag-ulan, lalong-lalo pagdating ng hapon at gabi. Para naman po, no, sa magiging lagay nitong si Emong o yung iba pa pong mga weather systems nating binabantayan, meron po tayong binabantayan na tropical storm sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ito pong si tropical storm na may international name na Prosa ay hindi naman po natin inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility at
Patuloy po itong kikilos, pahilaga, at hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ngunit posible pa rin po na ito'y hihila sa habagat rings. Kaya po dire-diretso po yung ating mga tsansa ng pag-ulan. At ito naman po yung updates para sa ating mga dams. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.